Ang nakaraan. Makikita nga natin yung ating bida ay nagmumukhang demonyong bakla. Magsisimula tayo sa dalawang onggoy na natatakot sa malademonyong mukha ng ating bida. Pero yung mga kasama ng ating bida ay natatawa na lang sila sa kanilang pinaggagawa. Kaya umalis na lang ang mga ito. At pinupuri nila ang ating bida sa kanyang pagkukonwori upang umalis lamang ang mga iyon. Nang sa labas makikita naman natin yung pinagtitrepan ng ating bida na naiinis sila sa ginawa nila sa kanya. Habang sila ay nakasipsip ng sigarilyo at nag-uusap. Nang may lumapit sa kanilang mga binatilyo at kanilang tinanong yung mga binatilyo kung anong mga year ang mga ito. At sumagot naman yung isa na third year siya. Kaya gustong hiramin ng isang onggoy yung motor ng mga binatilyo. At ayaw naman ipahiram nung isa kaya tinitigan na siya ng masama nung onggoy. Kaya nga wala na silang nagawa, pinagbigyan na lang yung dalawang onggoy. Habang naiisip ng isang onggoy yung ginawa sa kanila ng ating bida. Sabi pa nito makapaghihiganti din sila sa pagdating ng araw. Nang nasa tindahan na ulit tayo at yung may-ari ng tindahan nag-uusap sila nung isang itlog. Dahil sa pagdating ng ating matabang bida, nakilala nga nila ito kaagad na sabi pa siya yung matabang baboy sa kabilang tindahan. Habang yung tatlo naman ay may binabalak na naman sa ating matabang bida. Mukhang gusto na naman nila itong bulihin. Nang naiinis din yung may-ari ng tindahan dahil sa nakahiga doon yung pogi nating bida. Sa isip pa ng ating bida sa sobrang kalasingan hindi na niya nalaman na nakatulog na pala siya. Nang bigla na nga siyang tinawag ni Zack Lee habang lasing ito. Kaya naman agad siyang niyakap nito. Habang pinagsabihan yung mga bully na wag na nilang ulit gawin ito sa mataba nating bida. Nang biglang ang inabutan ng baso ang bida natin para yayaing uminom. Ngunit sabi ng ating bida na nandito siya para kunin yung kanyang kaibigan na nakatulog. Kaya sobrang nagulat nga yung apat sa sinabi ng ating bida. Nagsabi pa yung isa na nagsisinungaling lang yung bida nating mataba. Nang napagtanto ng babae na may sinabi yung pogi nating bida na may kaibigan siyang mataba. Yung tatlo naman nagulat sa kanilang pinag-iisip kanina na isang gangster ang kasama ng bida nating pogi sa bahay niya. Ngunit nang makita nila yung bida nating mataba, natawa na lang sila sa kanilang iniisip. Habang yung babae naman ay natutuwa dahil alam daw ng ating bida na mataba kung saan yung bahay ng pogi nating bida. Nang yung isang itlog naman naiiyak dahil sa na-delete na daw yung litratong hubad ng ating bida dahil sa may bumasag sa cellphone niya. Habang si Zack Lee naman dahil sa pinagdadaanan ng ating bida na palagi siyang nabubuli. Kaya nagsabi ito na may ituturo sa ating bida. Nang sa labas na ng tindahan may makikita tayong isa pang tindahan na may punch machine. At sabi na ng ating bida na ito na yun habang nakabuhat sa likod niya yung pogi nating bida. Nang si Zack Lee naman ay naghahanda para suntukan yung punch machine. Habang yung tatlong itlog naman nagmamayabang ngunit kinalaunan makikita natin na may mga binda yung kanilang kamay. Sabi naman ni Zack Lee sa ating bida na panoodin daw nito nang maayos yung kanyang gagawin. Nang ipinakita na nga yung mga forma at hakbang pati na din yung tamang pagsuntok. Sabi pa ni Zack Lee ang tawag sa suntok na yun ay straight punch. Makikita natin na mataas yung score na nakuha ni Zack Lee sa pagsuntok. At sabi pa nito sa pogi nating bida na wag na itong magpapabuli ulit. Nang makita naman niya yung pogi nating bida sabi pa nito hindi gumagana ang suntok na straight punch sa pogi nating bida. Sabi pa nito sa ating bida na subukan niya, nang bigla na lang nga itong nasuka dahil sa paggalaw-galaw nito. Sabi naman nung dalawa dapat na uuwi na daw sila. Nang makaalis na nga sila binitawan na ng ating bida yung kanyang buhat-buhat na pogi nating bida. Upang gustong subukan yung suntok na natutunan niya. Napalingon-lingon nga ang ating bida para tignan kung may ibang tao ba. At tinignan niya yung kanyang kamao. Tapos tinignan niya yung punch machine upang subukan din yung pinapagawa sa kanya ni Zack Lee. Pumorma nga ang ating bida at ginaya yung kanyang nakita. Ngunit ito lumihis lang yung suntok niya at hindi natama ng sakto yung punch machine. Kaya umalis na lang ito habang karga-karga yung pogi nating bida. Nang may nakakita nga sa kanyang tao yung pala ay si Basco pati yung kanyang kasama na ang pangalan ay Jace. Nang makita nila yung punch machine at sinubukan din ni Basco na suntokan ito mas mataas nga yung nakuhang score ni Basco kaysa kay Zack Lee. Nang makita nga ni Basco na may punit yung punch machine.
Makikita nga natin na yung ating bida pala ang may gawa. Kaya napatingin na lang ulit si Basco sa ating bida na karga pa din yung katawan niyang pogi. Nang malapit na ang ating bida sa bahay nila sobrang pawis nito. Makikita natin sa school ng library. Napatingin nga yung dalawang babae kay Zack Lee habang nakatayo ito nasa isip naman ni Zack Lee na ngayon yung araw na may lakad sila ni Mira para pumunta ng library. Sa school naman nila Mira makikita natin na may kausap itong babae. Nang bigla itong napalingon at nakita niya si Zack Lee. Habang sabi naman ni Zack Lee na gusto niyang samahan si Mira sa library. Ngunit ayaw naman ni Mira baka makipag-away na naman si Zack Lee. Pero nangako nga si Zack Lee kay Mira na hindi siya makikipag-away. Nang sa library na nga makikita natin si Zack Lee na sabi niya sa isip niya kailangan niyang magtiis na hindi makipag-away. Nang napalingon nga ito at nakita niya si Mira na sobrang ganda. Nang tinignan din ni Mira si Zack Lee habang gulat sa sobrang mamahalin na suot ngayon na damit ni Zack Lee. Kaya nagsabi na lang si Mira na pumunta na daw sila. Habang makikita din natin si Jiwoo na naglalakad nang nakatingin sa cellphone. Makikita nga natin si Zack Lee habang sobrang saya nang makasama niya si Mira. Sabi nga din ni Mira na sobrang saya niya din na makasama si Zack Lee, wow mukhang may na-inlove na. Nang makarating na nga sila sa library may mga nagtitinginan nga sa kabilang upuan. Si Zack Lee pala yung kanilang pinagtitinginan dahil naboboring na sa kakahintay. Ang sama-sama nga ng tingin niya sa mga nakatingin sa kanya. Pero nung maalala niya na bawal pala siya makipag-away dahil may pangako siya kay Mira. Makikita natin sa may cafeteria, na doon nga yung isang onggoy na pinag-trypan ng ating bida noon. Habang nag-uusap silang dalawa mukhang pinapahiya nga ng isa yung babae. Nagulat naman yung babae dahil nakita niya yung pamilyar na mukha, walang iba kundi si Zack Lee pala yun. Naalala nga din yun ng onggoy, habang napatingin naman siya sa kasama ni Zack Lee na magandang babae. At namula nga ito habang nagsisilos naman yung kasama niya. Habang si Zack Lee naman ay tumingin sa mga naglalambingan na mga magjowa kaya naiingit ito. Nang sa labas nga ng library may kumukuha ng sigarilyo sa kanyang lalagyan habang nagsisindi ng sigarilyo may mga nakatingin naman sa kanya pero mukhang natatakot. Nang may nagtanong nga sa kanya kaya agad niyang tinago yung sigarilyo, akala niya si Meryl ngunit nang lumingon siya yung onggoy pala ito habang kasama niya yung mga tropa nito. At tinignan lang sila ni Zack Lee. Nang sa may daanan nga makikita nga tayo na nakatingin sa address na papel. Makikita natin yung mama ng ating bida habang sinasabi sa isip niya na aking mahal na Daniel Park. At nang sa bahay naman ng ating bida makikita naman natin yung mataba niyang katawan na nakatulog. Habang yung pogi naman niyang katawan ay nakapangbihis ng pang-school. Sa library naman makikita natin yung mga tropa ng onggoy na sinabi-sabihan si Zack Lee na iyaking bata. Nung maisip naman ni Zack Lee ang pinaggagawa niya nung lasing siya, sobra siyang nahihiya. At sinabihan nga ni Zack Lee na kung naghahanap ba ng away ang mga ito pero nang maisip niya ang pangako niya kay Meryl. Kaya pinagtatawanan siya ng mga onggoy dahil kung ano-ano na lang yung pinagsasabi nito. Kaya tinignan na lang sila ni Zack Lee at sinabihan ang mga ito na wag magpikite sa kanya sa library. Kaya napangiti na lang yung mga onggoy na mukhang may pinaplano. Nang sa library nga makikita natin si Zack Lee na bumibili ng pagkain. Nang bigla namang sumingit yung tatlo para inisin na naman siya. Sinabi nga ni Zack Lee na wag silang humarang sa bilihan ng pagkain. Nang may maangas namang lalaki at hinawakan yung mukha niya kaya sa isip niya nababanatan kuna ito. Kaya tinutulak na lang niya si Meryl para makaiwas pa sila sa mga away. Nang napatingin naman si Meryl sa mga lalaking pinagtitinginan siya dahil sa ganda niya. Sa cafeteria nga may mga nakasulat sa lamisahan ni Zack Lee at nawala yung binili niyang pagkain. Nakita niya na kinakain na pala yung mga pagkain na binili niya. Kaya nang makita niya na sa kanya yun gusto niya itong kunin pero sabi lang ng mga onggoy na kung sa kanya ba talaga yung pagkain. Kaya sobrang galit niya na. Makikita naman natin na pinagbabato siya ng papel gamit ang lastiko, tinatamaan nga siya kaya nang napansin niya na hindi na sila tumitigil. Kaya agad sinabihan na tumigil sila. Pero mukhang nagulat naman sa una yung tatlo, nang tumawa na naman sila kaya tumayo na si Zack Lee. Kaya tumayo din yung mga tatlo, sabi pa ng isa, may problema ka ba?
Kaya lumabas na lang si Zack Lee pumunta sa bilihan ng inumin habang nakaupo na sobrang galit. Nang nabigla nga siya, nung lumapit si Mera at tinanong siya kung ayos lang ba siya kaya napangiti na lang si Zack Lee na ang sabi wala lang ito. Nang bigla namang may humawak sa buhok niya kaya nagulo ito. Nang may nakakita nga na nag-aaral din sa library na may gumagawa nito kay Zack Lee gulat na gulat sila. Nagtawanan din yung tatlong onggoy sabi pa nung isa iyaking bata si Zack Lee. Kaya nagulat na lang din si Mera sa kanyang naririnig. Sabi pa ni Zack Lee sa isip niya na pinapaalis si Mera para hindi na ito mabastos. Tinanong nga nung isang onggoy yung number ni Mera pero sabi naman nito ayaw niyang ibigay. Kaya nga nagalit si Zack Lee sa tinanong ng lalaki pero nang sinabi ni Mira na ayaw niyang ibigay yung number niya nakahinga ito ng maayos. Habang yung mga onggoy naman nagtawanan. Si Zack Lee naman sinusubukan niyang ayusin yung buhok niya na nagulo. Nang inakbayan nga ng onggoy na kalbo si Mary mukhang gusto pang humawak ng Coco Martin. Hindi na nga natiis ni Zack Lee kaya binanatan niya na yung kalbo kaya tanggal nga yung ngipin nito. Kaya gulat naman yung mga nakakita pati na yung mga onggoy na kanina pa tinagtritripan si Zack Lee. Kaya tombo nga yung kalbo habang tanggal yung ngipin. Sabi na lang ni Zack Lee kay Mary na hindi niya matutupad yung pangako niya kaya napatingin na lang si Mary sa kanya. Habang yung dalawa nga gusto din magpabanat. Sabi naman yung mga kaparihas ng eskwelahan ni Zack Lee yan daw yung palaging nakikipagbasag mukha sa school nila habang magaling sa boxing. Kaya sabi na lang ng onggoy na magaling sa boxing. Si Zack Lee naman naghahanda na para banatan din yung natirang mga onggoy. Kaya nagulat na lang yung dalawang babae na kasama ng mga onggoy, nang sinabihan naman sila ni Zack Lee na mga baliw na babae kaya nagulat na lang sila. Kaya napatingin na lang si Mera kay Zack Lee. Habang makikita natin na tumba na yung mga onggoy. Sa bahay naman ng ating bida makikita natin na sarap ng tulog ng mataba niyang katawan sabi pa ng ina niya habang tinitignan siya natutuwa ito na okay lang ang kanyang anak na pinakamamahal. Nang makauwi na yung pogi nating bida nagulat ito dahil nakabukas yung kanyang pintuan sabi pa nito sa isip niya mukhang may pumunta sa bahay niya para makita siya. Sa bahay naman ni Zack Lee may nagtatanong sa kanya kung bakit niya sinuntok yung mga onggoy. Si Mary pala yung nagtatanong sa kanya mukhang kinikilig pa ito sa ginawa ni Zack Lee para hindi siya mabastos habang nakatingin sa cellphone niya. Sa susunod ulit abangan. Huwag po nating kalimutang mag-like at pindutin ang ating subscribe button.